Isang gabi ng pagkakamali, isang lihim na pagbubuntis, at isang pag-ibig na ipinaglalaban sa gitna ng kapangyarihan, kasinungalingan, at yaman. Paano kung ang lalaking ama ng dinadala mong sanggol ay isang bilyonaryong nakatakda ng pakasalan ng iba? At paano kung ang pag-ibig ninyong dalawa ay may kapalit na panganib sa buhay ng iyong pamilya? Tunghayan ang isang matinding kwento ng pag-ibig, pagtataksil, lihim ng nakaraan, at pusong handang lumaban para sa katotohanan. Magandang araw mga katadhana. Narito na naman tayo sa isang kwentong punong-puno ng pag-ibig, sakit, lihim, at matinding kapalaran. Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ni Althea Verdan, isang simpleng babae na hindi inaasahang madadala sa magulong mundo ng isang makapangyarihang bilyonaryo na si Leandro Vallejo. Isang gabing hindi nila plinano ang mag-uugnay sa kanilang mga puso, at isang sanggol ang magiging sentro ng lahat ng laban, takot at pag-asa. Handa na ba kayong masaktan, kiligin at mabigla sa bawat revelasyon? Kung oo, simulan na natin ang kwento ng The Billionaire's Pregnant Bride. Sa engranding engagement gala ng mga Aragon at Vallejo, si Althea Verdan ang inupahang floral designer. Simple lang ang gusto niya: tapusin ang trabaho, kunin ang bayad, at may uwi ang perang kailangan para sa operasyon ng kanyang kapatid na si Yvonne. Pero hindi naging simple ang gabing iyon. Habang inaayos niya ang mga puting peony sa rooftop venue ng Vallejo Grand Hotel, napansin niya ang tensyon sa pagitan ng engaged couple, si Leandro Vallejo, malamig ang mga mata at tila walang gana, at si Celestine Aragon, perpektong nakaayos ngunit punong-puno ng kontrol. Hindi sinasadyang narinig ni Althea ang isang mainit na pagtatalo sa private lounge. "This marriage is business, Leandro," malamig na sabi ni Celestine. "You don't get to walk away." "Hindi ako bagay sa kulungan," sagot ni Leandro, "kahit pagintong hawla pa yan." Bago pa makaalis si Althea, bumukas ang pinto at muntik siyang mabunggo ni Leandro. Sa halip na magalit, napatingin ito sa kanya na para bang ngayon lang siya nakakita ng taong hindi nagpapanggap. "Ikaw ang florist?" tanong nito. "Opo," sagot niya, sabay yuko. Ngunit dumating ang malakas na ulan at naputol ang kuryente sa rooftop. Kailangan iligtas ang mga imported flowers at dekorasyon bago masira ang lahat. Naiwan silang dalawa sa service wing ng hotel habang lahat ay abala sa baba. Pinagtulungan nila ang paglipat ng mga mamahaling bulaklak sa storage conservatory. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang ibang mukha ng bilyonaryo. Hindi ang malamig na negosyante, kundi ang lalaking pagod, sugatan, at tila bihag ng sarili niyang pangalan. Nakakapagod palang maging mayaman, biro niya. Napangiti si Leandro. Mas nakakapagod maging pag-aari. Doon nagsimula ang kakaibang lapit nila. Sa gitna ng ulan, glass walls, at halimuyak ng sampagita at garden rose, nagkwentuhan sila na parang dalawang estrangherong walang obligasyon sa mundo. Nalaman ni Leandro ang tungkol sa may sakit na kapatid ni Althea. Nalaman naman ni Althea na ayaw nitong pakasalan si Celestine, ngunit pinipilit ng pamilya. Nang lumalim ang gabi, nakatanggap si Leandro ng tawag. Narinig ni Althea ang boses ni Celestine sa speaker, malamig, mapanakit, at may banta. "Tandaan mo, kapag hindi mo ako pinakasalan, mawawala sa inyo ang kumpanya." Natigilan si Leandro. Sa bigat ng sandali, humingi siya ng ilang minutong katahimikan. Nagdala si Althea ng tuwalya at mainit na tsaa. Doon, sa katahimikan ng conservatory, bumigay ang pader ni Leandro. Hinalikan niya si Althea, dahan-dahan sa una, sa kapuno ng pananabik at sakit. Dapat pinigilan niya. Dapat umatras siya. Pero hindi niya ginawa. At sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at mga bulaklak na dapat para sa engagement ng iba, may isang kasalanang isinilang at isang lihim na magpapabago sa lahat. Pagsapit ng umaga, gising si Althea sa isang suite. Wala na si Leandro. Sa tabi ng kama, may note. "I'm sorry." At sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Celestine. "Hanapin niyo ang babaeng kasama niya kagabi." Pagkalabas ni Althea sa suite, agad siyang hinarang ng head coordinator. Malamig ang tingin nito at may hawak na sobre. "Miss Verdan, pinapauwi ka na. Fully paid ka na raw." Naramdaman ni Althea ang kakaiba. Wala pa siyang final billing. At nang buksan niya ang sobre, nanlamig siya.
Bukod sa bayad, may dagdag na halagang halos 3 beses ng kontrata niya, parang suhol. Habang naglalakad siya sa lobby, nasalubong niya si Celestine Aragon. Napakaganda nito, pero mas matalim pa sa brilyanteng suot niya ang ngiti nito. "Magandang umaga," ani Celestine. "Alam kong matalino ka. Sana alam mo rin kung kailan dapat manahimik." Namutla si Althea. "Wala pong dapat pag-usapan." "Good," sagot nito. "Dahil kung meron, hindi lang trabaho mo ang mawawala." Hindi na sumagot si Althea. Umuwi siya na magulo ang isip. Ayaw niyang isipin ang nangyari. Isang gabi lang iyon, isang pagkakamali na hindi na mauulit. Sa bahay, nadatnan niya si Yvonne na mahina ngunit nakangiti. "Ate, nakuha mo ba ang bayad?" Tumango si Althea kahit nanginginig ang kamay. Kailangan niya ang pera. Kailangan niyang maging matatag. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, muling hinarap ni Leandro ang kanyang lolo. "Hindi ko pakakasalan si Celestine." Ngunit inilapag ni Don Severino ang ilang dokumento. "Pipirma ka o mawawala ang kumpanya." At hindi lang kumpanya, ang treatment center ng nanay mo sa Switzerland, pati mga charity trust na hawak mo. Hindi nakapagsalita si Leandro. Alam niyang kayang gawin iyon ng lolo niya. 3 linggo ang lumipas. Pilit kinalimutan ni Althea ang isang gabing iyon. Ngunit nagsimula ang kanyang pagkahilo, pagsusuka at pagkaantala ng regla. Ayaw niya munang maniwala. Bumili siya ng test kit sa malayong botika para walang kakilala. Sa loob ng maliit nilang banyo, nanginginig ang kamay niyang naghihintay sa resulta. 2 guhit. Naupo siya sa sahig, tila nawalan ng hangin. Hindi pwede. Pero totoo. Buntis siya. At iisa lang ang posibleng ama. Si Leandro Vallejo. Sinabi niya ito kay Maureen, ang tanging kaibigan niyang mapagkakatiwalaan. "Sabihin mo sa kanya," agad na sabi ni Maureen. "Karapatan niya malaman." "Fiancé na siya ng iba," mahinang sabi ni Althea. "At wala akong lugar sa mundo niya." Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, may dumating na envelope sa bahay nila. Walang pangalan ang sender. Nang buksan niya, may mga litrato siya mula sa hotel corridor noong gabing kasama niya si Leandro. Kasama ang isang mensahe. "Lumayo ka kay Leandro kung ayaw mong mapahiya ang pamilya mo." Biglang nanghina si Althea. Hindi pa man siya nagsasalita, may mga taong gusto na siyang patahimikin. At sa unang pagkakataon, naisip niya, baka ang dinadala niya ay hindi lang sanggol, kundi isang batang delikado ng ipanganak. Hindi agad sinabi ni Althea sa pamilya ang kanyang pagbubuntis. Mas lalong hindi sa kanyang ina na pagod na sa pag-aalaga kay Yvonne. Ang alam lang ng lahat ay pagod siya sa trabaho. Pero unti-unti, nararamdaman niyang hindi na niya ito kayang itago. Mas madalas na ang hilo, mas mabilis siyang mapagod, at sa tuwing makikita niya ang mga bridal ads ni Leandro at Celestine sa social media, may kakaibang kirot siyang nararamdaman. Hindi dahil mahal niya ang lalaki, kundi dahil may bahagi na si Leandro sa loob niya. Nagpasama siya kay Maureen kay Dr. Lucien Reyes, isang tahimik ngunit maingat na doktor. Pagkatapos ng ultrasound, ngumiti ang doktor. 6 weeks na, healthy ang heartbeat. Naluha si Althea nang marinig niya ang mahinang tibok. Doon niya unang naramdaman na hindi ito simpleng problema. Isa itong buhay, isang munting pusong wala namang kasalanan. "Dok, pwede po bang ilihim muna?" tanong niya. Tumango si Dr. Lucien. "Pero kailangan mong maging maingat. Stress is dangerous." Stress. Napangiti siya ng mapait. Paano siya hindi ma-stress gayong ang ama ng batang dinadala niya ay nasa lahat ng business pages at entertainment headlines bilang susunod na ikakasal. Sa parehong araw, ipinatawag si Leandro sa Aragon Estate para sa prenup signing. Nakaupo si Celestine, kalmado at elegante, habang pinipirmahan ang mga papel na parang simpleng business deal lang ang kasal nila. "Bakit ka parang multo?" tanong ni Celestine. "Dahil patay na ang kaluluwa ng usapang ito," tugon ni Leandro. Ngumiti lang si Celestine. "Hindi mo kailangang mahalin ako, kailangan mo lang akong pakasalan." Hindi niya alam kung bakit, pero biglang sumagi sa isip ni Leandro ang babaeng florist na may amoy ng sampagita sa buhok. Simula ng gabing iyon, hindi na siya pinatahimik ng alaala ni Althea. Pinahanap niya ito sa head of operations,
pero hindi niya nakita ang file. Parang may nagtanggal. Sa bahay, lalo pang lumala ang sitwasyon ni Althea nang mabasa ng kanyang ina ang medical receipt mula sa klinik. "Ano to?" tanong nito. Napatigil si Althea. "Ate," mahinang sabi ni Yvonne, tila may kutob na. Nang mabigkas niya ang katotohanan, tila huminto ang mundo nila. "Buntis ka?" Umiiyak na sabi ng ina niya. "Kanino?" Hindi agad siya nakasagot. "Ate, sinaktan ka ba?" Nanginginig na tanong ni Yvonne. Hindi," bulong niya. "Hindi, pero komplikado." At bago pa man humupa ang gulo sa loob ng bahay, may humintong itim na kotse sa labas. Lumabas ang dalawang lalaking naka-Amerikana. "Miss Althea Verdun?" tanong ng isa. "Opo." "Inuutusan ka ni Miss Celestine Aragon na sumama sa amin." Napatayo si Althea, namumutla. "Ayoko." Ngunit ngumisi ang lalaki at ibinulsa ang isang sobre. "Baka gusto mong makita muna kung anong mangyayari sa kapatid mo kapag tumanggi ka." Doon niya nalaman. Hindi lang reputasyon niya ang target, pati ang pamilyang pinakamahal niya. Dinala si Althea sa Aragon Estate, isang mansyon na kasing lamig ng babaeng nagmamay-ari nito. Inihatid siya sa glass tea room kung saan naghihintay si Celestine, elegante sa puting damit, parang reyna sa sarili nitong kaharian. "Sit," sabi nito. Hindi umupo si Althea. "Anong kailangan nyo?" "Tapatin na kita," sagot ni Celestine habang humihigop ng tsaa. "Alam kong ikaw ang babaeng kasama ni Leandro noong engagement gala." Nanlalamig ang kamay ni Althea pero pinigilan niyang magpakita ng takot. Wala pong dapat ipaliwanag. "Meron," sagot ni Celestine. "Dahil hindi ko gusto ang mga babaeng hindi marunong lumugar." Inilapag nito ang isang folder sa mesa. Nandoon ang litrato ni Yvonne, ang clinic address ni Dr. Lucien, pati ang bahay nila. Para bang matagal na siyang minamanmanan. "Bakit niyo ginagawa to?" pabulong na tanong ni Althea. "Dahil ang mga Aragon ay hindi natatalo sa iskandalo," malamig na sagot ni Celestine. "At lalo nang hindi dahil sa isang florist." Napaupo si Althea. "Kung pera ang habol mo, sasapat ito sa operasyon ng kapatid mo, sa bahay ng ina mo, at sa kinabukasan ng magiging anak mo." Nanlaki ang mata ni Althea. Anak?" Bahagyang ngumiti si Celestine. "So it's true." Napahawak si Althea sa tiyan niya. "Paano niyo nalaman?" "Women like me always know," sagot nito. "Now listen carefully. Umalis ka ng Maynila. Mawawala ang lahat ng ebidensya. Walang makakaalam. At hindi ka nalalapit kay Leandro. Hindi ako naghabol sa kanya. Pero may dinadala kang dahilan para habulin ka niya." Tumayo si Althea. "Hindi ko ipagbibili ang anak ko." Sa unang pagkakataon, nawala ang malamig na maskara ni Celestine. "Then I will destroy you." Pag-uwi ni Althea, sinalubong siya ni Maureen at ng kanyang ina. Hindi niya naikwento ang lahat, pero sinabi niyang kailangan niyang magtago sandali. Hindi pumayag ang ina niya sa una, pero nang magring ang telepono at marinig nila ang boses ng hindi kilalang babae na nagsabing, "Aksidente ang susunod na mangyayari sa kapatid mo," natulala silang lahat. Kinagabihan, habang nag-iimpake si Althea, hindi niya napansing may taong sumusunod sa kanya sa labas. Hindi rin niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, nakipagsuntukan si Leandro kay Bastien Aragon, matapos niyang marinig ang kapatid ni Celestine na nagsabi, "Handled na ang florist, don't worry." "Anong ibig mong sabihin?" sigaw ni Leandro. Ngumisi si Bastien. "You really think Celestine would let some random woman ruin your wedding?" Nanigas si Leandro. "Anong ginawa niyo?" Ngunit hindi sumagot si Bastien. Samantala, habang paalis si Althea sakay ng bus papuntang Baguio para magtago muna sa matandang tiyahin ni Maureen, may tumawag sa kanya mula sa unknown number. Pagbukas niya, boses iyon ni Leandro. "Althea," sabi nito, hingal at galit. "Nasaan ka?" Napapikit siya. "Bakit?" mahinang tanong niya. Dumagundong ang boses ni Leandro sa kabilang linya. "Because they're hiding something from me, and I think it has something to do with you." Pinatay ni Althea ang tawag. Hindi dahil ayaw niyang kausapin si Leandro, kundi dahil alam niyang sa oras na marinig niya pa ang boses nito, baka bumigay siya. Masyadong sariwa ang sakit, masyadong delikado ang katotohanan.
Pagdating niya sa Baguio, pansamantala siyang tumuloy sa lumang bahay ng Tiabelen, tiyahin ni Maureen. Tahimik ang lugar, laging may hamog sa umaga at malayo sa mga matang nagmamasid. Doon niya sinubukang huminga, ngunit ang pahinga ay hindi dumarating sa mga lihim na gaya ng sa kanya. Sa Maynila, hindi mapakali si Leandro. Pinuntahan niya ang event company na nag-hire kay Althea, ngunit binura na raw ang records nito. Pati CCTV ng gabing iyon, mysteriously unavailable. Halatang may naglilinis ng bakas. Sinong may access sa files? Maring tanong niya sa head admin. Nag-aalangan itong sumagot. May direct order po mula sa Aragon Legal Team. Doon nagdilim ang mukha ni Leandro. Sa Baguio, lumipas ang ilang araw na halos walang nangyayari. Nagsimula nang magtanim si Althea sa maliit na greenhouse ni Tiabelen. Sa unang pagkakataon mula nang malaman niyang buntis siya, nakadama siya ng kaunting kapayapaan. Hanggang isang umaga, nadatnan niya si Leandro sa hardin. Nakatayo ito sa gitna ng hamog, suot ang simpleng itim na jacket, ngunit halatang ilang araw nang hindi nakakatulog. "Paano mo ako nahanap?" Malamig niyang tanong. "Tinanong ko ang lahat," sagot nito. "And I paid the right people." Hindi siya natuwa. "So money again." Bahagyang natigilan si Leandro. "I deserve that." Tahimik silang nagkatitigan. "Why are you here?" tanong ni Althea. "Because people around me are lying," sagot niya. "And because I can't stop thinking about what happened that night." Napayuko si Althea. "That night was a mistake." Masakit ang dumaan sa mukha ni Leandro, pero tumango ito. "Maybe, but I need to know if they threatened you." Hindi siya sumagot. Doon napansin ni Leandro ang reflex niyang paghawak sa tiyan. Nanlamig ang ekspresyon nito. "Althea, wala nang saysay ang pagtatago." Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, dumating si Tiabelen at tinawag siya para sa breakfast. Nawala ang sandali. Sa buong araw, nanatili si Leandro sa bahay. Kinausap niya si Tiabelen at tumulong pang mag-ayos ng sirang bubong sa likod. Hindi maintindihan ni Althea kung bakit may parte sa kanyang gustong paniwalaan na totoo ang kabaitan nito. Ngunit nang sumapit ang gabi, dumating ang balita sa telebisyon. Breaking news! The wedding of billionaire heir Leandro Vallejo and society icon Celestine Aragon will take place in 3 weeks. Napalingon si Althea kay Leandro. Hindi ito makatingin sa kanya. "Hindi mo sinabi," mahina ngunit matalim niyang sabi. "Because I'm trying to stop it." "Pero hindi pa natitigil," sagot niya. Lumapit si Leandro. "Tell me the truth, Althea." Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang boses niya nang sabihin niya ang mga salitang babaligtad sa mundo nila. "Buntis ako." At sa unang pagkakataon, ang lalaking sanay kontrolin ang lahat ay tila nawalan ng lupa sa kinatatayuan. Hindi agad nakapagsalita si Leandro. Tinitigan lang niya si Althea. Para bang pinipilit niyang tiyaking tama ang narinig niya. Nang tuluyang pumasok ang kahulugan noon sa isip niya, napaatras siya ng isang hakbang, sa kamarahang naupo sa kahoy na upuan sa beranda. "Ako?" pabulong niyang tanong. "Sa tingin mo ba may iba pa?" Sagot ni Althea, bahagyang may pait. Napahawak si Leandro sa noo niya. Hindi iyon reaksyong takot sa responsibilidad, kundi galit sa lahat ng bagay na itinago sa kanya. "Kailan mo pa nalaman?" "Matagal na." "At hindi mo sinabi?" Pinilit ni Althea na huwag umiyak. "Paano ko sasabihin? Sa lalaking ikakasal sa iba? Sa lalaking ang fiancé ay kaya akong ipabura na parang wala akong buhay?" Biglang nag-angat ng tingin si Leandro. "Anong ibig mong sabihin?" Doon niya ikinuwento ang mga litrato, ang pananakot, ang pagpunta sa Aragon Estate, at ang alok na pera kapalit ng kanyang pagkawala. Habang nagsasalita siya, lalong dumidilim ang mukha ni Leandro. "I'm going to end this," mariin nitong sabi. "Hindi ganon kasimple," sagot ni Althea. "Iyong pamilya mo, ang Aragon, ang kumpanya, lahat nakakabit sa kasal. Wala akong pakialam." "Pero ako meron!" biglang sigaw ni Althea. "Hindi lang ikaw ang may mawawala. Kapag ginalaw mo sila nang hindi mo iniisip ang magiging balik sa amin, kami ang unang dudurugin." Tumahimik si Leandro. Tama siya.
Makalipas ang ilang minuto, lumuhod ito sa harap niya. Hindi sa romantikong paraan, kundi sa anyong paghingi ng tawad. "I'm sorry," sabi nito. "Hindi ko alam na ganito kalala." May kung anong pumitik sa puso ni Althea, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi sapat ang sorry laban sa kapangyarihan ng mga pamilyang tulad ng sa kanila. "Anong gagawin mo?" tanong niya. Tumingin si Leandro sa kanyang tiyan bago bumalik sa kanyang mga mata. "Poprotektahan ko kayo." Napatawa si Althea, pero walang saya roon. "You can't even protect yourself." Kinagabihan, hindi umalis si Leandro. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang abogado at pinag-utos na simulan ang independent audit sa Vallejo-Aragon merger. Kung may kahina-hinala sa kontrata, iyon ang magiging daan para pigilan ang kasal. Ngunit habang abala siya sa plano, may isa pang taong gumagalaw. Sa Maynila, galit na galit si Celestine nang malamang nawawala si Leandro. Nang masundan niya ang kinaroroonan nito, agad niyang ipinatawag ang kapatid na si Bastien. "Find the girl," malamig niyang sabi. At kung buntis nga siya, siguraduhing hindi na siya makakaapak sa altar na iyon. Sa Baguio, nakatulog si Althea na punong-puno ng pangamba. Ngunit nagising siya sa madaling araw dahil sa kakaibang ingay sa labas. May anino sa greenhouse. Bumaba siya ng dahan-dahan at nakita niyang may lalaking nagbubuhos ng kemikal sa mga halaman. Bago pa siya makasigaw, hinila siya ni Leandro palayo. "Stay back!" Ngunit huli na. Sumiklab ang maliit na apoy sa gilid ng greenhouse. At sa gitna ng apoy at usok, agad na napagtanto ni Althea. Hindi na lang reputasyon ang gustong wasakin ng mga kalaban nila, pati ang lugar na pinagtataguan niya. Mabilis kumilos si Leandro. Hinila niya si Althea papasok ng bahay habang si Tia Belen ay tumawag ng mga kapitbahay para tumulong sa pag-apula ng apoy. Hindi naman lumaki ng husto ang sunog, pero sapat iyon para masira ang kalahati ng greenhouse. Nakatayo si Althea sa veranda, namumutla, yakap ang sarili habang pinagmamasdan ang usok na unti-unting pumapaitaas sa malamig na hangin ng Baguio. "Hindi ito aksidente," sabi ni Leandro. "Ako ang target," sagot ni Althea. Tumingin siya rito. "Tayo ang target." Hindi niya alam kung bakit mas lalong bumigat ang dibdib niya sa salitang iyon. Maya-maya, dumating ang barangay tanod at isang pulis. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Althea nang tila minamadali lang nilang isara ang usapan. Isang tingin lang sa sirang bote ng kemikal at sinabi agad ng pulis, "Maaaring bata lang na naglaro." "Bata?" galit na sabi ni Leandro. "May CCTV dito sa kanto." Ngumisi ang pulis. "Sira raw po." Pareho silang natahimik. Pagkaalis ng mga autoridad, lumapit si Tia Belen. "Anak, hindi naligtas dito." Ayaw ni Althea umalis muli. Pagod na siyang tumakbo. Pero nang sumikip ang tiyan niya dahil sa stress at kinailangang paupuin siya ni Leandro, napagtanto niyang hindi na lang sarili niya ang iniingatan niya. Dinala siya ni Leandro sa klinik ni Dr. Lucien sa Baguio branch. Matapos siyang i-check up, mahigpit ang bili ng doktor. No more stress, no more running, delikado sa bata. Habang nagpapahinga si Althea sa private room, dumating si Leandro na may dalang mainit na lugaw. Napatingin siya rito, tila hindi sanay makita ang bilyonaryong may hawak na simpleng pagkain. "Hindi ako marunong mag-alaga," sabi nito. Pero sabi ni Doc, kailangan mo kumain. Hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Tahimik silang kumain. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkita silang muli, wala ni isa sa kanilang nagsasalita tungkol sa problema. Parang normal silang dalawang taong naghihintay ng magandang bukas. Pero hindi nagtagal ang katahimikan. May dumating na tawag kay Leandro mula sa kanyang lolo. "Bumalik ka sa Maynila ngayon din," mariing sabi ni Don Severino. "Na-freeze ang 4 na account ng kumpanya, may leak tungkol sa audit, at kung hindi ka susunod, may mawawala sa babaeng pinagtataguan mo." Nanigas si Leandro. "Anong alam niyo tungkol kay Althea?" tanong niya. "Mas marami kaysa sa inaakala mo." Pagkababa ng tawag, halatang mabigat ang iniisip ni Leandro. Kailangan kong bumalik sa Maynila. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa puso ni Althea. "Siyempre, babalikan kita." Napatingin siya sa bintana. Lahat ng lalaking may kapangyarihan ganyan ang sinasabi. Lumapit si Leandro, ngunit hindi siya hinawakan. "Hindi ako humihingi ng tiwala.
pero humihingi ako ng pagkakataon. Hindi siya sumagot. Pag-alis ni Leandro kinabukasan, may iniwang 2 bodyguard sa labas ng bahay ni Tia Belen. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, may dumating namang courier para kay Althea. Maliit lang ang kahon. Nang buksan niya, bumagsak ito mula sa kanyang kamay. Sa loob, may isang silver baby rattle at litrato ng kanyang kapatid na si Yvonne sa ospital. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Kapag bumalik si Leandro sa'yo, may mamamatay." Pagdating sa Maynila, hindi na dumiretso si Leandro sa mansyon. Dumaan muna siya sa headquarters ng Vallejo Group, kung saan naghihintay na ang kanyang legal team at ilang executive na pinagkakatiwalaan niya. Lumabas sa audit na may mga kahina-hinalang paglipat ng pondo sa merger deal nila ng Aragon Holdings. Hindi iyon simpleng kasunduan sa negosyo. May bahagi ng kontrata na magbibigay sa Aragon ng kontrol sa ilan sa mahahalagang asset ng Vallejo Group kapag natuloy ang kasal. Hindi marriage alliance to, madiing sabi ni Leandro. Hostile takeover ito. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman kung sino ang may pakana sa pananakot kay Althea. Dinala niya ang litrato at anonymous notes sa private investigator na dating nagtrabaho para sa kanyang ina. Ipinangako nitong sisimulan agad ang investigasyon. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang kanyang lolo. Sa malaking library ng Vallejo Mansion, tahimik na naghihintay si Don Severino Vallejo, hawak ang baston at nakatingin sa lumang portrait ng yumaong asawa. Hindi na ito nag-aksaya ng panahon. "Wakasan mo ang kabaliwan mo," sabi nito. "Pakakasalan mo si Celestine." "Hindi na mangyayari iyon." "Dahil sa babaeng iyon?" "Dahil niloloko tayo ng mga Aragon," sagot ni Leandro, "at dahil buntis si Althea." Sa unang pagkakataon, nabigla ang matanda, ngunit sandali lang. Pagkaraan nito, umupo ito at tila mas lalong tumanda sa isang iglap. "So, nangyari na nga." Nagsalubong ang kilay ni Leandro. "Anong ibig niyong sabihin?" Tahimik si Don Severino ng ilang segundo bago nagsalita. "May utang ang pamilya natin sa mga Aragon, noon pa." Unti-unting lumabas ang totoo. Dekada na ang nakalipas, muntik mabangkarote ang Vallejo Shipping Line dahil sa isang aksidenteng ikinamatay ng ilang tripulante. Ang nagligtas sa kanila ay ang yumaong ama ni Celestine sa pamamagitan ng lihim na pondo. Kapalit noon, nangako si Don Severino na balang araw, mag-uugnay ang 2 pamilya sa pamamagitan ng kasal. "Anak ka lang noon," sabi ng matanda. "Wala kang alam." "Hindi ako kontrata," sigaw ni Leandro, "pero tagapagmana ka." Mas sumidhi pa ang galit ni Leandro nang madiskubre niyang alam pala ng lolo niya ang tungkol kay Althea. Hindi man nito direktang inutusan si Celestine, hinayaan nitong mangyari ang pananakot basta't matuloy ang kasal. "Pinabayaan niyong gawan ng masama ang babaeng may dinadalang apo ninyo?" Nanginginig na, sabi ni Leandro. "Tungkulin kong iligtas ang pangalan ng pamilya. Kung ganon, hindi pamilya ang pinoprotektahan niyo, imperyo lang." Lumabas si Leandro sa mansyon na punong-puno ng galit. Ngunit hindi roon natapos ang mga revelasyon. Kinagabihan, tumawag ang private investigator. "Sir, may nakita po kami. Ang babaeng si Althea Verdan. May koneksyon ang yumaong ama niya sa lumang kaso ng Vallejo shipping disaster." Natigilan si Leandro. "Anong koneksyon?" "Ang ama niya po ang isa sa mga tripulanteng namatay. At base sa ilang lumang dokumento, posibleng may danyos na hindi kailanman naibigay sa pamilya nila." Hindi makapaniwala si Leandro. Kung totoo iyon, hindi lamang basta aksidente ang nag-uugnay sa kanila ni Althea. May sugat ng iniwan ang pamilyang Vallejo sa pamilya Verdan noon pa. At ngayon, ang anak ng lalaking napinsala ng kanilang angkan ay nagdadala ng susunod na tagapagmana ng Vallejo. Hindi kaagad sinabi ni Leandro kay Althea ang nalaman niya. Alam niyang masyadong mabigat ang impormasyong iyon lalo na't maselan ang kalagayan nito. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang kinakain ng konsensya. Sa Baguio, pilit na nagpapakatatag si Althea para hindi mag-alala sina Tia Belen, Maureen at ang kanyang ina. Ngunit nang muling tumawag ang ospital tungkol sa karagdagang gastusin sa treatment ni Yvonne, napilitan siyang isipin na hindi na pwedeng habang buhay siyang magtago. "Ate, umuwi ka na sa Maynila," sabi ni Yvonne sa video call. "Hindi mo kailangan sirain ang buhay mo dahil sa akin." Napaluha si Althea. "Hindi ikaw ang sumisira ng buhay ko." Ngunit alam niyang bahagyang totoo ang sinabi ng kapatid niya.
Hindi niya kayang iwan ang pamilya at hindi rin niya kayang isugal ang kinabukasan ng dinadala niya. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Leandro sa Baguio. Agad niyang napansin ang pagkapayat ni Althea at ang pagod sa mga mata nito. "Kailangan na nating umalis dito," sabi niya. "Hindi ako sasama sa'yo." "Hindi na ligtas? Wala nang ligtas kahit saan na malapit sa'yo," putol ni Althea. "Simula nang makilala kita, puro takot at gulo na ang kasama ko." Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, inilabas niya ang lumang dokumento mula sa kanyang bag. "Ano yan?" tanong ni Althea. "Something you need to know." Nang mabasa niya ang pangalan ng kanyang ama sa report ng shipping disaster, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Nanginginig ang kamay niya habang sinusundan ang mga salita. Compensation pending, liability review, closed settlement. Hindi pwede," bulong niya. "Sabi ng nanay ko, aksidente raw iyon, wala raw tumulong sa amin." "Dapat may tumulong," mahinang sabi ni Leandro. "At pamilya ko ang may kasalanan kung bakit wala." Napatayo si Althea. "So kaya pala," napatawa siya ng mapait. Parang sumpa. "Althea, ang pamilyang sumira sa amin noon, siya ring dahilan kung bakit magugulo ang buhay ko ngayon." Lumapit si Leandro pero umatras siya. "Hindi ko alam noon," sabi nito. "Pero ikaw pa rin si Leandro Vallejo," sagot niya. "Anak ng pamilyang iniwan kaming maghirap." Masakit iyon, ngunit tinanggap ni Leandro. "Kaya gusto kong itama. Hindi lahat ng bagay naaayos ng pera." "I know!" Tumahimik si Althea, saka napahawak sa tiyan niya. Ramdam niya ang halo ng takot, galit at panghihina. Nangamba si Leandro at agad siyang inalalayan nang muntik siyang mawalan ng balanse. Dinala siya nito sa kama at pinatahan. Sa gitna ng katahimikan, doon niya naramdaman ang pinakamalupit na katotohanan. Mahalaga na sa kanya ang lalaking kinagagalitan niya. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng maayos, may dumating na tawag kay Leandro mula sa private investigator. "Sir, missing PO si Yvonne Verdan. Wala na siya sa ospital." Nanlaki ang mata ni Althea. "Ano?" sigaw niya. At sa isang iglap, ang lihim nilang pag-ibig ay napalitan ng panibagong bangungot. Para bang huminto ang mundo ni Althea. Agad siyang namutla at napakapit sa braso ni Leandro. "Hindi pwedeng mawala si Yvonne. Hindi niya kaya ang sarili niya, mahina siya." Mabilis na kumilos si Leandro. Tinawagan niya ang ospital, ang private security team niya, at maging ang ilang kontak sa pulisya. Ngunit halatang may kakaiba. Parang may mga taong sadyang nagpapabagal sa paghanap sa kapatid ni Althea. "Ako ang dahilan nito," umiiyak na sabi ni Althea. "Ako ang target nila." "Hindi kita hahayaang sisihin ang sarili mo," mariing sabi ni Leandro, kahit alam niyang posibleng totoo iyon. Umuwi sila agad ng Maynila sakay ng private plane. Sa buong biyahe, halos hindi gumalaw si Althea. Yakap ang tiyan niya habang pinipigilan ang pag-iyak. Naroon si Leandro sa tabi niya, ngunit hindi nito pinilit magsalita. Hinayaan lang siya nitong huminga. Paglapag nila, dumiretso sila sa isang safe house na pag-aari ni Leandro. Doon niya muna pinatira si Althea at ang ina nito para hindi madaling matunton. Pagkatapos noon, umalis siya para hanapin si Yvonne. Sa kabilang banda, isang madilim na kwarto ang kinalalagyan ni Yvonne. Hindi siya nakatali, ngunit halatang hindi siya makakaalis. Nandoon si Bastian Aragon, umiikot ang baso ng whiskey sa kamay habang nakatingin sa kanya na parang eksperimento. "Anong gusto mo sa amin?" takot na tanong ni Yvonne. Ngumisi si Bastian. "Wala sa'yo, sa ate mo." Sa safe house, hindi mapakali si Althea. Nang marinig niyang pumasok si Leandro bandang madaling araw, agad siyang tumayo. Ngunit ang ekspresyon nito ang sumira sa natitira niyang pag-asa. "Hindi pa rin natin siya mahanap." Bigla siyang napaupo at tuluyang napaiyak. Lumapit si Leandro at mahigpit siyang niyakap. Sa unang pagkakataon, hindi na siya lumaban. Kumapit siya rito na parang iyon na lang ang natitirang matibay sa mundo niya. "Makikita natin siya," bulong ni Leandro. "Paano kung sinasaktan nila siya?" "Hindi ko hahayaang mangyari iyon." Ngunit kinabukasan, dumating ang video. Ipinadala ito sa personal number ni Althea.
Sa footage, kita si Yvonne na umiiyak sa isang hindi kilalang lugar. May boses na nagsasalita mula sa likod ng kamera. Pipirma ka sa kasunduang magsasaad na wala kang kaugnayan kay Leandro Vallejo at ang batang dinadala mo ay hindi sa kanya. Kapag tumanggi ka, maglalaho ang kapatid mo. Napahagulgol si Althea. Hindi na ito simpleng pananakot, isang buhay na ang hawak ng mga kalaban nila. At habang pinapanood iyon ni Leandro, may sumiklab na mabangis na galit sa dibdib niya. Tapos na ang laro, malamig niyang sabi. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na lamang niya ipaglalaban ang kumpanya, ang pangalan niya o ang isang babaeng mahalaga sa kanya. Ipaglalaban na niya ang kanyang pamilya. Nang matanggap ang video, agad na gusto ni Althea pumirma para mailigtas si Yvonne. Wala siyang pakialam sa dangal niya, sa pangalan ng ama ng dinadala niya o sa anumang mangyayari sa kanya basta makabalik lang ang kapatid niya ng buhay. Pipirma ako, sabi niya. Hindi, mariing sagot ni Leandro. Wala kang karapatang pigilan ako. May karapatan ako bilang ama ng anak mo. Natahimik si Althea sa lakas ng tinig nito, ngunit hindi siya umurong. At ako ang ate ni Yvonne. Sa gitna ng pagtatalo nila, dumating ang private investigator ni Leandro na may bagong impormasyon. Ang warehouse na posibleng kinaroroonan ni Yvonne ay konektado sa isa sa shell companies ng Aragon Logistics. Hindi pa sapat ang ebidensya para sa opisyal na raid, pero sapat ito para sa isang lihim na operasyon. Sasama ako, sabi ni Althea. Hindi pwede. Siya ang kapatid ko. Tinitigan siya ni Leandro. Alam nitong imposibleng pigilan siya kung talagang desidido. Kaya sa huli, pumayag ito. Sa kondisyong mananatili siya sa sasakyan hanggang makuha si Yvonne. Pagsapit ng gabi, nagtungo sila sa lumang port warehouse sa Tondo. Kasama ang ilang pinagkakatiwalaang security men, pinasok ni Leandro ang gusali habang si Althea ay naghihintay sa van, nanginginig sa kaba. Lumipas ang ilang minutong parang oras. Bigla niyang narinig ang kaguluhan, sigawan, yabag at isang putok. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bumaba siya sa van at tumakbo papasok. Sa loob nadatnan niya si Yvonne na hawak ng isang lalaking armado. Sa harap nito ay si Leandro. Sugatan ang braso ngunit nakatutok ang tingin sa lalaki. "Bitawan mo siya!" sigaw ni Althea. Napalingon ang lalaking may baril. Sandaling pagkakamali lang iyon. Sapat para makalapit si Leandro at pabagsakin siya. Mabilis na nakuha si Yvonne ng mga tauhan. Ngunit bago tuluyang makontrol ang sitwasyon, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa itaas na bakal na hagdan. "Always dramatic, Leandro." Napatingala silang lahat. Si Celestine Aragon. Nakatayo ito sa taas, malamig ang tingin at parang hindi apektado sa gulong nangyayari. "Bakit?" sigaw ni Althea habang yakap si Yvonne. "Because weak girls like you ruin carefully built empires," sagot ni Celestine. "Tinotolerate mo ang kidnapping?" Nanginginig sa galit na sabi ni Leandro. Ngumiti si Celestine. "No, I simply solve problems before they grow." "Problem?" ulit ni Althea. "Ang anak ko?" Sandaling tumahimik si Celestine bago nagsalita. "Hindi ka dapat nabuntis." At bago pa sila makalapit, tumalikod ito at nawala sa emergency exit, may naghihintay ng sasakyan. Nailigtas man nila si Yvonne, may naiwan namang mas malinaw na katotohanan. Hindi titigil si Celestine at handa itong sirain kahit sino para makuha ang gusto niya. Matapos mailigtas si Yvonne, dinala siya sa ospital at mahigpit na binantayan. Galit na galit si Althea, ngunit mas nangingibabaw ang pasasalamat niyang ligtas ang kapatid niya. Si Leandro naman ay tahimik, ngunit kita sa mga mata nito ang mabigat na pasya. Kinabukasan, nagdaos siya ng press conference. Sa harap ng media, mga stockholders at ilang prominenteng negosyante, malamig niyang inihayag. Ang nalalapit kong kasal kay Celestine Aragon ay hindi na matutuloy. Sumabog ang bulwagan sa tanong at ingay. Hindi niya agad ibinunyag ang buong dahilan, ngunit sinabi niyang may irreconcilable ethical issues sa pagitan nila at may investigasyong isinasagawa laban sa ilang taong konektado sa merger deal. Lalong umugong ang iskandalo. Sa Aragon Estate, halos mabasag ni Celestine ang wine glass sa galit. "He humiliated me. Then destroy him," sabi ng kapatid niyang si Bastien. Ngunit may kakaibang katahimikan sa mukha ni Celestine. "Hindi lang siya ang sisirain ko.
Sa safe house, napanood ni Althea ang press conference sa telebisyon. Halo ang naramdaman niya, gulat, kaba, at isang uri ng tahimik na sakit. Ginawa niya iyon para sa'yo, sabi ni Maureen. Umiling si Althea. Ginawa niya iyon para sa anak namin. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maitago sa sarili na gumaan ang dibdib niya. Pagsapit ng gabi, dumating si Leandro sa safe house dala ang paboritong sopas ni Yvonne at ilang legal papers. May protective order na kayo. Hindi kayo pwedeng lapitan ng Aragon ng basta-basta. Salamat, mahinang sabi ni Althea. Hindi iyon sapat. Tahimik sila sandali. Sa wakas nagsalita si Leandro. Gusto kong ayusin ang lahat. Hindi dahil kailangan, dahil gusto ko. Napatingin siya rito. Masyado nang magulo. I know. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Pero gusto kong subukan. Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Leandro. Nang sagutin niya, unti-unting namutla ang mukha nito. Anong nangyari? Tanong ni Althea. Ibinaba nito ang phone. Na-stroke ang lolo ko. Mabilis na bumalik si Leandro sa mansyon. Doon, sa tabi ng ospital bed ni Don Severino, unang beses niya itong nakitang tila totoo ang takot. Ngunit higit sa sakit nito, may isa pa itong binitawang revelasyon bago mawalan muli ng malay. May papel sa lumang vault, mahinang sabi ng matanda. Tungkol sa tunay na kasunduan at sa ina ni Celestine. Hindi na nito naituloy. Samantala, habang nasa ospital si Leandro, isang nurse ang palihim na pumasok sa kwarto ni Althea sa Safe House Clinic check-up. Nakamask ito, may hawak na syringe. Mabuti na lang at napansin ni Maureen ang kakaibang kilos at naisigaw niya agad. Napatakbo ang guard. Nagawa mang makatakas ng nurse, naiwan ang syringe. At ayon sa doktor, hindi iyon bitamina, kundi gamot na maaaring magdulot ng pagkalaglag. Halos mawalan ng malay si Althea nang marinig ang sinabi ng doktor. Hindi siya makahinga sa sobrang takot. Napahawak siya sa tiyan niya na parang kaya niyang ilayo ang sanggol sa lahat ng panganib sa simpleng yakap lamang. Dumating si Leandro agad pagkabalita sa kanya. Sa una, wala itong sinabi. Hinawakan lang nito ang mukha ni Althea at siniguradong ligtas siya. Ngunit sa mga mata nito, malinaw ang bagyong pilit nitong kinokontrol. Hindi na ito hihinto hanggat hindi ako gumaganti, madiing sabi niya. Ayokong may mamatay dahil sa amin, mahinang sagot ni Althea. Wala akong papatayin, sabi ni Leandro, pero may mga taong kailangan ng bumagsak. Sa tulong ng legal team at private investigator, sinimulan nilang tipunin ang lahat ng ebidensya laban sa Aragon family. Ang shell companies, ang warehouse, ang bribery, at ang tangkang pananakit kay Althea. Ngunit mahirap silang idiin dahil mahusay maglinis ng bakas si Bastien. Habang abala ang lahat, lihim namang bumisita si Celestine kay Don Severino sa ospital. Nagising ang matanda habang siya'y nakatayo sa gilid ng kama, eleganteng nakaitim. Mana ko yan, malamig nitong sabi. Hindi kayang sirain ng apo mo ang lahat ng pinaghirapan ng mga pamilya natin. Hindi ka katulad ng ina mo, mahinang sabi ng matanda. Tumaas ang kilay ni Celestine. At saan mo nakuha ang ideyang kilala mo ako? Ngumiti ng bahagya si Don Severino, parang may alam na hindi alam ng iba. Samantala, si Althea ay pilit ng hihina dahil sa stress. Sa isang tahimik na hapon, habang nagpapahinga siya sa hardin ng safe house, umupo sa tabi niya si Leandro. Natatakot ka pa rin sa akin? Tanong nito. Napaisip si Althea. Hindi sa'yo, sa mundo mo. Pareho tayo. Napatingin siya. Paano? Dahil sa mundo ko, lagi kong kailangang mamili sa pagitan ng tama at kapaki-pakinabang. Tumingin si Leandro sa kanya. At ngayon lang ako gusto talagang pumili ng tama. Doon niya unang hinayaan ang sarili niyang maniwala ng kaunti. Ngunit kinagabihan, may sumabog na balita sa social media. May kumalat na edited video ni Althea na kunwari ay inaamin niyang sinadya niyang akitin si Leandro para mabuntis at makapangikil. Mabilis itong nag-viral. Tinawag siyang gold digger, homewrecker at liar. Biglang nag-iba ang timpla ng publiko. Habang nanginginig si Althea sa harap ng libu-libong mapanirang komento, dumating si Yvonne at mahigpit siyang niyakap. Ate, huwag kang maniwala dyan. Ngunit ramdam ni Althea ang pagkapagod. Pagod na ako. Nang gabing iyon, isang mensahe ang dumating sa kanya mula sa unknown number.
Hindi mo pa rin alam ang totoo. Hindi lang si Celestine ang kalaban mo. Tanungin mo si Leandro kung sino talaga ang kanyang lola. Napatingin siya kay Leandro na nooy nasa kabilang dulo ng silid kausap ang abogado. At muli, nagsimula ang pagdududa. Hindi agad tinanong ni Althea si Leandro tungkol sa mensahe. Ngunit buong gabi siyang hindi pinatahimik noon. Kinabukasan habang tahimik silang nag-aalmusal, diretso na niyang ibinato ang tanong. Sino ba talaga ang lola mo? Napahinto si Leandro. Hindi nito agad inaasahang lalabas ang tanong na iyon. Ngunit nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Althea, alam nitong may bago na namang lihim na sumisingit sa pagitan nila. Bakit mo natanong? Sabi nito. May nag-text sa akin. Inilapag niya ang cellphone. At pagod na akong laging may nalalaman na lang sa huli. Tahimik si Leandro bago bumuntong hininga. Ang lola ko, si Doña Esperanza, ay hindi ang unang asawa ng lolo ko. Nagsalubong ang kilay ni Althea. Ang una niyang minahal, pagpapatuloy nito, ay isang babaeng nagngangalang Rosalind Aragon. Aragon? Bulong ni Althea. Tumango si Leandro. Kapatid siya ng lolo ni Celestine. Doon unti-unting nabuo ang larawan. Hindi lang negosyo ang ugnayan ng mga Vallejo at Aragon. May lumang sugat ng pag-ibig, pagtataksil at pamilyang nasira. Anong nangyari? Hindi sila pinayagang ikasal dahil sa yaman at politika, sagot ni Leandro. At sinasabi ng lolo ko na ang naging kapalit noon ay mga pangakong hindi nawala hanggang ngayon. Sa ospital, lumakas ng bahagya si Don Severino at naituloy ang naunang revelasyon. Inutusan niya si Leandro na buksan ang lumang vault sa mansyon. Sa loob noon, natagpuan ang mga sulat, legal drafts at lumang birth record. Isa sa mga dokumento ang tuluyang nagpayanig sa lahat. Celestine Aragon was not the legitimate daughter of the Aragon patriarch. Siya pala ay anak sa labas, at ang kanyang ina ay dating personal assistant ni Rosalind Aragon, ang babaeng unang minahal ni Don Severino. Nang mamatay si Rosalind, ang ina ni Celestine ang gumamit ng impormasyon tungkol sa mga lihim ng dalawang pamilya upang makakuha ng kapangyarihan at posisyon sa angkan ng Aragon. Ang lahat ng to, mahinang sabi ni Leandro, ay maaaring plano ng isang pamilyang gustong agawin ang lahat. Ngunit mas mabigat pa ang isang dokumentong kasunod noon. May lumang compensation file para sa mga pamilya nang namatay sa shipping disaster. At malinaw na may pirma ng pagtanggap, pero hindi iyon pirma ng ina ni Althea. Peke ito. Ibig sabihin, may taong tumangay sa perang dapat napunta sa mga Verdan. Pagkarinig nito, nanginig si Althea sa galit. May nagnakaw sa amin. At habang naghihirap kami, may ibang yumaman sa dugo ng ama ko. Habang pinoproseso nila ang lahat, biglang tumawag ang abogado ni Leandro. May nag-file raw ng urgent civil petition si Celestine, claiming that Althea's unborn child is a fabricated pregnancy scheme intended to extort the Vallejo family. Hindi na lang ito social scandal, dadalhin na ito sa korte. At kung matalo si Althea, maaaring mawalan siya ng karapatang kilalanin ang ama ng kanyang anak. Ang dating lihim ay tuluyan ng naging pambansang iskandalo. Nasa balita ang pangalan ni Althea, nasa dyaryo ang larawan niya, at halos araw-araw siyang pinipiraso sa social media. Ngunit sa kabila ng lahat, ayaw niyang umatras. Ako ang magsasalita, sabi niya kay Leandro. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Hindi na ako nag-iisa, sagot niya habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. At dahil dito, hindi na pwedeng puro takot. Sa unang pagdinig, dumating si Celestine na parang isang diyosa ng yelo, kalma, elegante at handang wasakin ang sinumang humarang sa kanya. Kasama niya ang pinakamahusay na abogado ng mga Aragon. Iniharap nila ang edited video, mga pekeng financial trail na kunwari tumanggap ng pera si Althea mula sa ilang anonymous accounts at testimonya ng ilang bayarang witness. Ngunit handa rin si Leandro. Iniharap niya ang findings ng audit, ang kidnapping evidence, ang video ng warehouse rescue at testimonya ni Yvonne. Isa-isang nabasag ang mga kasinungalingan. Nang isa lang si Yvonne sa witness stand, umiyak ang batang babae habang kinukwento kung paano siya tinakot para papirmahin ang ate niya. Maging ang hukom ay napatingin ng matagal kay Celestine. Ngunit pinakamabigat sa lahat ang naging pagsasalita ni Althea. Ako po ay hindi perpekto, sabi niya.
Nagkamali po ako, pero hindi po ako sinungaling, hindi ako manghuhuthot, at hindi ko gagamiting armas ang sarili kong anak. Mahirap po kami, pero hindi kami kawatan ng dangal. Tahimik ang buong silid. Sa likod, mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Leandro habang nakatingin sa kanya na para bang mas lalo niya itong minahal sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Sa labas ng korte, hinabol siya ng media. Tinanong siya kung mahal niya si Leandro. Hindi siya agad nakasagot. Samantala, sa isang pribadong sandali sa hallway, hinarap siya ni Celestine. Hindi mo pa rin naiintindihan, malamig nitong sabi. Kapag pinanganak mo ang batang iyan, masisira ang lahat ng pinaghirapan ng mga pamilya natin. Bakit sobrang galit mo sa batang wala namang kasalanan? Sandaling nagbago ang mukha ni Celestine. Because children born from mistakes always grow up begging for a place they were never meant to have. Nanlaki ang mata ni Althea. Doon niya naramdaman, hindi galit lang ang pinanggagalingan ni Celestine, kundi matinding sugat. Ngunit bago pa man niya iyon maproseso, bigla siyang napahawak sa tiyan at napangiwi. Lumapit si Leandro. Althea? Masakit! Sa gitna ng courthouse hallway, unti-unting bumaba ang dugo sa kanyang mga binti. At sa isang iglap, ang lahat ng laban nila ay napalitan ng pinakamalaking takot. Ang posibilidad na mawala ang batang ipinaglalaban nila. Mabilis na dinala si Althea sa ospital. Sa buong biyahe, mahigpit ang hawak ni Leandro sa kamay niya. Hindi nito binitawan kahit isang segundo, kahit nanginginig na ang sarili niyang mga daliri sa takot. Paulit-ulit lang nitong sinasabi, "Stay with me, stay with our baby." Sa emergency room, pinaghintay siya sa labas. Doon niya unang naramdaman ang matinding helplessness. Hindi siya natatakot sa boardrooms, media attacks, o legal wars, pero sa harap ng isang pintuan ng ospital, pakiramdam niya ay isa siyang batang walang kalaban-laban. Dumating si Yvonne, ang ina ni Althea, at si Maureen. Lahat tahimik, lahat nagdarasal. Makalipas ang halos isang oras, lumabas si Dr. Lucien. Stable na siya, sabi nito. Threatened miscarriage dahil sa matinding stress, pero huminto na ang pagdurugo. Kailangan na talaga niyang umiwas sa gulo. Napapikit si Leandro sa matinding paggaan ng dibdib. Nang makapasok siya sa kwarto, nakita niyang maputla si Althea ngunit gising. Lumapit siya agad at marahang humawak sa noo nito. "Pasensya na," mahinang sabi ni Althea. "Parang pagod na ang katawan ko sa laban." Umiling si Leandro. "Hindi ikaw ang may kasalanan." Tumulo ang luha sa gilid ng mga mata ni Althea. "Natakot ako. Akala ko mawawala siya." Doon unang lumuhod si Leandro sa tabi ng kama at hinalikan ang likod ng kamay niya. "Hindi ko nahahayaang umabot ulit sa puntong iyon." Tahimik siyang napatingin rito. "Leandro, I love you." Napapikit si Althea. Hindi iyon marangya. Walang bulaklak, walang kamera, walang engrandeng eksena. Pero sa isang puting kwarto ng ospital, sa gitna ng takot at pagod, iyon ang pinakatotoong bagay na narinig niya. "Hindi ko inaasahang mangyayari ito," pagpapatuloy ni Leandro. "Hindi kita minahal dahil buntis ka. Hindi kita minahal dahil ikaw ang ina ng anak ko. Minahal kita dahil ikaw si Althea. Ikaw ang babaeng hindi natakot maging totoo sa harap ko." Umiyak siya ng tahimik. "Hindi ko alam kung kaya ko pa," bulong niya. "Hindi ko hinihinging patawarin mo agad ako," sabi niya. "Ang hinihingi ko, payagan mo akong manatili." Pagkaraan ng mahabang katahimikan, marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Leandro. "Natakot lang ako," sabi niya, "kasi ikaw ang una kong minahal ng ganito." Napapikit si Leandro, tila iyon ang pinakaimportanteng tagumpay sa buong buhay niya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan, habang nasa ospital si Althea, dumating ang balita mula sa abogado. May whistleblower mula sa Aragon Company na handang tumestigo laban kay Celestine at Bastien. May kapalit nga lang. Gusto nitong personal na makausap si Leandro sa isang liblib na lugar at sinabi nitong may hawak siyang ebidensyang hindi lang sisira sa Aragon, kundi magpapabagsak din kay Don Severino Vallejo. Bagamat ayaw niyang iwan si Althea sa ospital, napilitan si Leandro na puntahan ang whistleblower. Mahalaga ang ebidensya, lalo na kung ito na ang susi para tuluyang matigil ang Aragon family. Sa isang lumang simbahan sa Intramuros, sila nagkita.
Doon niya nakilala si Marta Candelaria, dating executive assistant ng ina ni Celestine. Takot na takot ito, ngunit halatang matagal nang binabagabag ng konsensya. Ako ang nagtago ng ilang dokumento, sabi nito, dahil hindi ko na kayang dalhin ang kasalanan. Inabot nito kay Leandro ang isang sealed envelope at flash drive. Nandoon ang mga financial records na nagpapatunay sa pagdukot kay Yvonne, sa pekeng media smear campaign laban kay Althea, at sa tangkang pananakit sa kanyang pagbubuntis. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon ay nasa huling file. Hindi lamang hinayaan ni Don Severino ang cover-up ng shipping disaster noon. Siya mismo ang pumayag na ilipat ang dapat na kompensasyon sa dummy account na kalaunay napunta sa ina ni Celestine bilang kabayaran sa pananahimik nito sa lumang eskandalo ng pamilya. Ibig sabihin, ang pamilya Verdan ay hindi lamang napabayaan, sadyang ninakawan. Pagbalik sa ospital, tahimik si Leandro. Nakaupo si Althea sa kama habang hinihimay ang balat ng orange na dala ni Yvonne. Nang makita niya ang mukha ni Leandro, alam niyang may mabigat na balita. Sabihin mo, at sinabi niya ang lahat. Habang nakikinig si Althea, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Mas masakit iyon, ang tahimik niyang pagguho. So totoo nga, bulong niya. Hindi lang nila winasak ang kinabukasan namin, binili pa nila ang katahimikan ng lahat. Hindi ako hihingi ng tawad para sa ginawa nila, sabi ni Leandro. Pero gagawin ko ang tama. Paano? Nanginginig niyang tanong. Tumuwid si Leandro. Ilalantad ko kahit kasama ang sarili kong pamilya. Nang gabing iyon, hinarap niya ang kanyang lolo sa ospital. Malamig at malinaw ang kanyang boses. Aamin kayo o ako ang gagawa? Mahinang napatawa si Don Severino. Handa kang sirain ang pangalang minana mo? Kung galing sa kasalanan ang pangalang iyan, oo. Napatingin ang matanda sa apo niya na para bang ngayon lang niya talaga nakilala ito. Sa huli, napapikit ito at tila sumuko. Baka ikaw nga ang lalaking dapat humawak ng natitirang dangal ng pamilya. Kinabukasan, sabay na kumilos ang legal teams. Isinampa ang kaso laban kina Celestine at Bastien. Inihanda rin ang public admission ni Don Severino hinggil sa lumang compensation fraud. Ngunit bago pa man mailabas ang lahat sa media, may natanggap si Althea na sulat kamay mula kay Celestine. Kung gusto mong matapos ito, magkita tayo, babae sa babae. Huwag mong isama si Leandro. Ayaw pumayag ni Leandro na pumunta si Althea sa pakikipagkita kay Celestine. Ngunit sa unang pagkakataon, matatag ang kanyang desisyon. Matagal na akong tinatakot ng babaeng iyon, sabi niya. Panahon na para ako mismo ang humarap. Sa kabila ng pag-aalala, pumayag si Leandro. Ngunit may mga tauhan siyang nakabantay sa malayo. Nagkita sila ni Celestine sa lumang glass house ng Aragon Ancestral Property, isang lugar na puno ng tuyong baging at sirang salamin. Parang eksaktong larawan ng pamilyang matagal nang nabubuhay sa magagandang kasinungalingan. Nakatayo si Celestine sa gitna, suot ang simpleng itim na damit. Wala ang karaniwang kinang niya. Mukha siyang pagod, tao lang. Bakit mo ako gustong makita? Tanong ni Althea. Para makita ko ang babaeng pinili niya, sagot nito. Hindi ako pinili sa isang laro, minahal niya ako. Napangiti si Celestine, pero malungkot. Maswerte ka. Sa unang beses, hindi galit ang nakita ni Althea sa mukha nito, kundi sugat. Unti-unti, umamin si Celestine. Lumaki siyang parang panauhin sa sarili nilang pamilya. Hindi siya lubos na kinilala, hindi siya lubos na minahal. Ang tanging sandata niya ay pagiging perpekto. At nang sabihin sa kanya ng ina niyang ang kasal kay Leandro, ang magbibigay sa kanya ng lugar na hindi niya nakuha kailanman, kinapitan niya iyon ng buong lakas. Hindi ko siya minahal, mahinang sabi ni Celestine. Pero kailangan ko siyang maging patunay na may halaga ako. Tahimik si Althea. Pero nilampasan mo ang dapat mong hangganan, sabi niya. Sinaktan mo ang kapatid ko, sinubukan mong patayin ang anak ko. Napapikit si Celestine, at alam kong wala nang kapatawaran doon. Sa di kalayuan, naghihintay si Leandro sa kotse, hindi mapakali. Sa glass house, inilabas ni Celestine ang isang maliit na recorder.
Nandito ang buong pag-amin ko, sapat para mapawalang sala ka sa korte. Bakit mo ibinibigay sa akin? Dahil sawa na akong mabuhay sa kasinungalingan. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng glass house. Sumugod si Bastien, galit na galit. "Traitor ka!" sigaw nito kay Celestine. Bago pa makakilos si Althea, inagaw ni Bastien ang recorder at marahas na itinulak ang kapatid niya. Nasubsob si Celestine sa gilid ng sirang salamin at napasigaw sa sakit. Tumakbo si Althea para tulungan ito, ngunit hinablot siya ni Bastien sa braso. Mabuti na lang at dumating agad ang security ni Leandro at naaresto ito. Habang humihina si Celestine sa sahig, iniabot niya kay Althea ang backup memory card na itinago sa kanyang palad. "Tapusin mo na!" bulong nito. At sa wakas, nasa kamay na ni Althea ang huling susi para wakasan ang bangungot. Sa tulong ng confession recording ni Celestine at ng ebidensyang hawak ni Marta, tuluyang bumagsak ang kampo ng mga Aragon. Inaresto si Bastien sa kasong kidnapping, coercion, fraud at attempted assault. Si Celestine, matapos operahan, ay kusang nagsumite ng sworn statement at tinanggap ang pananagutan sa kanyang mga ginawa. Samantala, sa isang pampublikong pahayag, umamin si Don Severino sa cover-up ng lumang compensation fraud at ipinangakong ibabalik ang lahat ng dapat matanggap ng mga pamilyang napinsala noon, kasama ang pamilya Verdan na may kalakip na legal damages at public apology. Ngunit sa kabila ng mga panalong iyon, nanatiling tahimik si Althea. Hindi pera ang magbabalik sa ama niya. Hindi rin nito mabubura ang mga gabing iniiyak ng ina niya, ang hirap na dinanas nila. Nang gabing matapos ang huling hearing, dinala siya ni Leandro sa isang simpleng chapel sa Tagaytay. Walang media, walang magarang entourage. Bulaklak lang na siya mismo ang pumili at ilaw ng dapit hapon na dumadampi sa stained glass. "Bakit tayo nandito?" mahinang tanong niya. Huminga ng malalim si Leandro at inilabas ang isang maliit na kahon. Ngunit sa halip na agad buksan, humawak muna siya sa magkabilang kamay ni Althea. "Hindi kita yayayain dito para takasan ang iskandalo. Hindi rin dahil buntis ka. At lalong hindi para itama ang pagkakamali ng mga pamilya natin." Napangiti siya ng bahagya. "Nandito tayo dahil ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa bawat umaga, kahit wala ng yaman, apelyido o imperyo." Napuno ng luha ang mata ni Althea. "Tinanggap ko na noon na baka habang buhay akong manghihingi ng pahintulot sa mundong hindi naman akin," sabi niya. "Pero kapag kasama kita, parang hindi ko na kailangang humingi." Doon niya binuksan ang kahon. Hindi sobrang laki ng singsing. Ngunit simple at napakaganda. May munting disenyo ng sampagwita sa gilid. "Althea Verdan," marahang sabi ni Leandro, "will you marry me? Not as the billionaire's pregnant bride, but as the only woman I have ever truly chosen?" Napatawa siya sa gitna ng pag-iyak. "Yes." Sa wakas, nahalikan niya ito nang walang takot, walang lihim, at walang aninong nakasunod sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, sa isang pribadong seremonya, sila ay ikinasal. Si Yvonne ang maid of honor, si Maureen ang nag-ayos ng simpleng resepsyon, at maging si Don Severino, nakaupo sa wheelchair, ay dumalo upang humingi ng huling tawad sa ina ni Althea. At nang maglakad si Althea sa aisle, hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya na ang tunay na nobya. Ngunit bago tuluyang magsara ang lahat ng sugat, may isang pahabol na mensahe mula kay Celestine sa ospital. "Mag-ingat ka sa apelyidong dala na niya dahil ang mga Vallejo ay may isa pang lihim na hindi pa nabubunyag." 3 buwan matapos ang kasal, tila unti-unti nang tumatahimik ang buhay ni na Althea at Leandro. Lumipat sila sa isang mas tahimik na bahay sa Tagaytay sa halip na sa mansyon ng mga Vallejo. Gusto ni Althea ng hardin. Gusto ni Leandro ng lugar na walang alaala ng kontrol at kasinungalingan. Tuwing umaga, magkasama silang nag-aalmusal sa veranda habang pinapanood ang hamog na tumatama sa mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Si Yvonne ay mas maayos na rin ang kalagayan at ang kanyang treatment ay sagot na ng compensation fund na legal at tama nang naibalik sa kanila. Ang ina ni Althea ay unti-unti nang natututong ngumiti nang hindi mabigat ang dibdib. Akala nila, iyon na ang simula ng payapang wakas. Ngunit isang umaga, nakatanggap si Leandro ng sealed letter
mula sa law office ng yumao niyang lola. Nandoon ang isang lumang pahayag na dapat lamang buksan kapag siya ay kasal na at may legal heir na paparating. Sa loob noon, may liham ni Doña Esperanza. Nakasulat doon ang katotohanan. Si Don Severino ay hindi tunay na ama ng ama ni Leandro. Ibig sabihin, ang dugo ng mga Vallejo sa kanya ay hindi kasing linis ng ipinagmamalaki ng pamilya. Ang tunay na ama ng linya ay isang simpleng musikero na minsang minahal ni Doña Esperanza bago siya napilitang magpakasal para sa negosyo. Natawa si Leandro nang mapait habang binabasa ang sulat. All this time, sabi niya, nagpatayan sila para sa dugong hindi naman pala totoo. Tahimik na nakinig si Althea, pagkatapos ay marahang hinawakan ang kamay niya. So what now? Napatingin siya sa asawa niya at sa tiyan nitong mas malinaw na ang paglaki. Now, sabi niya, we end the curse. Sa isang huling pampublikong pahayag, inanunsyo ni Leandro ang restructuring ng Vallejo Group. Ipinasa niya ang malaking bahagi ng operasyon sa professional board, nagtatag ng memorial fund para sa mga pamilyang nabiktima ng shipping disaster at tinanggihan ang lumang kultura ng puwersahang pamana at marriage alliances. Ang pangalan ay walang saysay, sabi niya sa media, kung wala itong dangal. Pagkatapos noon, tuluyan na nilang pinili ang tahimik na buhay. At nang dumating ang araw ng panganganak ni Althea, hawak-hawak ni Leandro ang kamay niya gaya ng ipinangako noon. Hindi bilyonaryo, hindi tagapagmana, hindi bilang lalaking kailangang manalo, kundi bilang asawang takot, ngunit handang magmahal. Isinilang ang isang malusog na batang babae. Pinangalanan nila itong Samara Rosalind Vallejo. Samara, para sa bagong simula. Rosalind, para sa lumang pusong minsang pinaghiwalay ng kasinungalingan, ngunit sa huli nagbunga ng katotohanan. Habang karga ni Leandro ang anak nila, napangiti si Althea sa gitna ng pagod. Akala ko noon, sabi niya, ang kwento ko ay tungkol sa pagiging kabit ng tadhana. Umiling si Leandro at hinalikan ang noo niya. Hindi, sabi niya, ikaw ang naging dulo ng sumpa. At sa wakas, sa gitna ng lahat ng lihim, kasalanan at bagyong pinagdaanan nila, natagpuan nila ang bagay na hindi kayang bilhin ng bilyonaryo, hindi kayang agawin ng mga makapangyarihan, at hindi kayang patayin ng kasinungalingan. Isang pag-ibig na pinili, ipinaglaban at pinanindigan. Wakas.